Payapang namumuhay sa gitna ng naglalawakang nyugan ang pamilya ni Cheche dito sa Barangay Muwan, Kidapawan City. Pero pasado alas 9 ng umaga nitong July 13, ang katahimikan nabasag ng isang malakas na kalabog. Ang lakas ng pagsabog, parang bigla na lang po nahulog. Ang ingay nanggaling sa kanilang kasilyas, kaya dali-dali silang humangos dito. Doon tumambad kay Cheche ang naliligo niya roong 7 taong gulang na anak na si Shikaina na duguan at nag-aagaw buhay. Si Shikaina kasi nabagsakan ng 7 buko. Kasi yung paa niya na nandito na, tapos nakadapa na po daw siya sa labador, tapos natakpan po siya ng yero. Sa isang bansang napakaraming puno ng nyog, ang balitang ito magsilbi po sanang babala. Sa mga may tanim po ng nyog dyan, ingat at baka pwedeng tanggalin nyo na po yung bunga dahil may 2 bata na nabagsakan ng bunga nito. Si Shikaina agad na itinakbo sa ospital. Kinarga-karga ko po siya. Yung dito niya sa baba niya, bumaon yung sangipin. May hiwa din po siya dito. Yung dito niya nabali na. Yung dito niya sa noo niya nangingitim na. Durog ang mga buto sa paa ni Shikaina. Sa lakas ng puwersa ng tama ng buko sa kanya, pumutok din pati ang kanyang spleen o pali o lapay. Parang sabay-sabay na suntok. Kung 10 bunga yan, 10 suntok agad. Nakausap ko po siya. Sabi ko, lumaban ka anak. Kasi sabi niya, lalaban ako ma. Hindi kita iiwan. Dito po naliligo si Shikaina sa loob. Ito yung tumama sa kanya, nandito pa. Ang mas ikinasasama ng loob ni Cheche, hindi lang daw basta bumagsak ang buko sa puno. Nangyari ang aksidente dahil sa panunungkit ng buko ng kapitbahay nilang si Almer. Sinisisi ko po talaga din siya sa nangyari. Sinasabi po niya kasi na hindi daw niya nakita yung anak ko. Ang puno ng nyog na sinungkit ni Almer, 3 metro lang kasi ang layo kung saan naliligo si Shikaina. Akong kauban mo yung kuha tagi sa kabuok kay giuhaw. Humana ko kuha sa isa, giundangan ako og sungkit. Singgit man yung iyaan nga kol, dungage kay mangayo ko. Hanggang ang dagdag na sinungkit na buko, aksidente nang bumagsak sa bata. Di yung baba nagdugo. Maortoy siya baba naggawas. Di akong gipuhan gani nga mingo bagay siya nga kol sakit. Iko sige lang. Adun ta kag ospital. Ay kablaka. Suril kay gidi ginako ani nga inganiun ka. Siga siya gyud. Si Almer agad sumuko sa mga otoridad. Maaring ang kaso niya po is yung reckless imprudence no resulting to homicide. Maaari pong makulong ng 4 hanggang 7 taon. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko po siya Sa ngayon ang galit nandito pa Kung dinoble niya yung pag-iingat niya, siguro hindi nangyari na nadisgrasya yung anak ko. Kalaunan, si Cheche hindi na sinampahan ng kaso si Almer. Nangingi po siya ng tawad sa akin. Pumayag po siya sa kasunduan namin na magbabayad po siya ng 100,000 para sa danyos ng anak ko. Siyempre kasama na po doon yung billing sa hospital namin na 22K. Sa ngayon po, wala pa man po siya nang ibibigay. Hindi rin po siya nakikipag-cooperate sa amin. Ang sinapit ni Shikaina parang nangyari rin sa Maasin City sa Southern Leyte nung sa kasagsagan ng paglalaro ng volleyball noon ng 12 anyos na batang si Rhea nang sa halip na bola ang tumama sa kanya. Natamaan ako ng niyog sa left side ng ulo ko. Nahilo ako bigla. Umikot yung paningin ko. Ning sod laman sa among bayan na nato ning sod na higda. Mo man si mo solte nga nahugan si Daglube. Nung dinala sa ospital, doon na nadiskubring si Rhea nagka-hemorrhage pala. Agad tinanggal ng mga doktor ang namuong dugo sa kaliwang bahagi ng ulo ni Rhea. Awa ng Diyos, naging matagumpay ang operasyon. Papasalamat po ako sa pangalawang buhay na binigay na Panginoon sa akin. Simula po noon lumalayo na ako sa puno ng niyog. Kung sabihin natin yung residential lot mo is 100 square meter, dapat within that 100 square meter walang makitang niyog doon. Kasi delikado nga talaga yon. Samantala, matapos mabagsakan ng 7 buko habang naliligo, si Shikaina nakipaglaban para mabuhay. Sigaw niya na matulong. Di na ako makahinga. Sabi niya ng ganun. Hindi ko na naintindihan yung mga pinagagawa ng doktor na nandun ako sa harapan kasi iyak na ako nang iyak. Hanggang tuluyan na siyang namatay. Naubusan siya ng dugo, massive blood loss. Sinisisi
Sinisisi ko po yung sarili ko. Sobrang sakit pa isipin. Bigla po kasi pagkawala niya eh. Yung mukha pa lang niya na nanghihingi ng tulong sa'yo. Sa pagpikit ng mata mo, makikita mo palagi eh. Masama ang loob ni Cheche kay Almer. Hindi raw kasi ito tumupad sa kasunduang magbabayad ito ng danyos. Hindi rin daw ito dumalaw sa burol at libing ni Shekinah. Gusto ta kong muagto, pero naglikay lang ko. Kay gumikan nga pag-initan niya mi. Gamot akong mama, akong mga igsuon, akong mga tiya nga para makahatag mi ana nga kantidad nga kwarta sa iyaha. Karon wa pang ko'y trabaho gyud. Muna nga mangita og trabaho para nga makakuan ko sa iyaha. Nitong Huwebes, sina Cheche at Almer nagharap sa barangay. Ininapas lang sa kakuan. Alang magto ka nga ikaw nakadiskas siya. Sakit po kayo na sila muot. Di ako galikay lang po. Dili daw kapasalig mi ba nga nang mabuong daw nga 30 ang mahanatag nila kay naingon to musugod sila kuno. Makahatag mi gan. Monthly daw nila ang binulan. Makahatag mi daw kada bulan. Final ni ini karong pizza 2 sa August mobayad si Mr. Kataga. Ako, sa iluan lagi ko. Ano ko kay... Kasi may luwi tuyo ah. Siguro sa karon, ingon ani. Pero dili ko makaingon nga makapasaylo ko dayon kay naa pa ang kasakit. Nagpaabot rin ng tulong ang local government unit ng Kidapawan sa pamilya. Samantala, ang puno ng nyog na kumitil sa buhay ni Shekinah, ipinaputol na nila. Baka mamaya madisgrasyahan daw para hindi na po maulitan sa nangyari. Yung mga kapatid niya na naalagaan niya, ipapangako ko na alagaan ko. Kasi alam ko sobrang mahal na mahal niya yung mga dalawa niyang kapatid. Ang tinaguriang puno ng buhay, pwede ring makamatay. Ayon po sa Bangko Sentral, kulang na kulang ang mga barya in circulation sa ating ekonomiya. Kaya yung inyo pong pinakatatago-tago sa inyong mga alkansya, ilabas na. Marami ka na bang naipong barya sa bahay pero tinatamad kang bilangin para ipapalit sa bangko at mas gusto mong mag-mall? Heto ang solusyon. Hitting 2 birds in 1 stone. Ika nga, nasa mall ka na, maipapalit mo pa ang mga naipon mong barya. Ang mga nakapila, kanya-kanyang bitbit ng supot at lalagyan. Merong naka-ziplock, nakalagay sa garapon, galon ng ice cream at eco bag para ideposito sa mala ATM na kung tawagin, coin deposit machine. Parang bumiyahe po ako to Manila po para dito. School purpose din po. Sinadya namin. Medyo mabigat siya. Mga ipon na 25 cents, 10 cents, saka 5 cents. Ang siste, ang mga naipong barya, ihuhulog lang sa coin deposit machine. Pero wala itong iluluwang perang papel. Ang idineposito kasing coins, ididiretso sa inyong e-wallet o hindi kaya pwedeng ipamalit ng GC o gift certificate. Maganda siya, madali gamitin. Any denomination po, 1 cents to 20 coins, pwede nyo po ilagay. At ang pinaka-nakamamangha rito, hindi nyo na po siya kailangan i-segregate. Yung machine na po yung bahala mag-count. In 3 minutes, tapos ko yung transaction ko. Para po siya yung nasa ibang bansa. Isa sa mga naabutan ng aming team sa pila, si Sherilyn. Ang naideposito niyang mga barya, umabot ng 11,000 pesos. Laking tulong po talaga sa amin. Ang coin deposit machine, proyekto ng BSP o ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Currently, we have 2 coin series in circulation. Una, yung lumang design ng pera natin. Pangalawa, yung new generation currency coin series. Lahat ng denomination mula 20 piso hanggang 1 centimo, kaya pong tanggapin ng ating coin deposit machine. Ang couple na sina Verly at Ralph Kent nakapag-ipon din ng barya sa negosyo nilang online selling. Yung nakita ko sa Facebook, dalhin kaya natin doon, hindi na natin bibilangin. Ang kanilang idedeposito sa tansya nila aabot ng halos 15,000 pesos. Kaya para hindi mabigatan, gumamit pa sila ng pushcart.
Yay, kunti na lang. Na-amaze po ako kasi kala ko mga 9 lang, tapos umabot na pa siya ganun na amount. Ang pera, ginamit ni Verly sa pagpapagamot ng kanyang kapatid. Ang kapatid ko din po is na-operahan din. Pero sa dami ng barya, hindi rin maiwasang magkaproblema ang makina. Yung oberya kasi dito kasi naka-plastic. Kasi sa mga tindahan, kada piso ini-scotch tape. Pag po dumaan po sa sensor, titigil po yun, tatanggalin po natin yung unit. Si Claudine naman, isa sa mga mandirigmang araw-araw sumasakay sa jeep. Baryan lang po, sumaga pa. Bayad po. Nakaipon na rin ang sukling barya na inilagay niya sa basyo ng mineral water. Sa isang araw po, nakaka-7 sakay po ako. Hanggang sa yung coins, naiipon siya. Kaya dumami siya ng ganun. Siguro nasa 1-3. Kaya sa araw na ito, idiniposito niya ito sa coin deposit machine. Convenient siya. Tsaka madali lang gamitin yung machine. Pag sa bank, mano-mano naming bibilangin yung coins. Hindi katulad pagka sa coin deposit machine, kahit ilan, okay lang. Kasi yung machine po mismo yung magbibilang nung... Iniengganyo tayo ngayon ng Bangko Sentral na ideposito ang mga naipon yung barya sa coin deposit machine para madagdagan ang mga baryang nasa sirkulasyon sa ating ekonomiya. Importante na mag-recirculate yung coins kasi unang-una, malaki yung ginagastos ng Bangko Sentral para sa pagpoproduce ng coins. Araw-araw dapat natin itong ginagamit. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa ngayon ay yung tinatawag natin na artificial coin shortage. Hindi nagagamit ng maayos yung mga barya nakatago sa bahay or sa piggy bank. Anak ni Karina, mga bata pa lang, tinuturuan na raw niyang mag-ipon. Sinasabi namin, para to sa'yo ha, dapat pag ginastos mo in a smart way. Yes, mami, alam ko po na mahirap kitain yung pera. Trick or treat! May para kaming pumpkin na bucket. So yun yung ginamit namin for lalagyan ng mga coins. Game. Damihan mo. Dahil unang napuno ang basket ng panganay niyang si Sebastian, na ihulog na nila ito sa coin deposit machine noon lamang nakaraang linggo. Wow, dami Umabot ng 1,876 pesos. At dahil puno na rin ang pumpkin basket ng dalawa pa niyang anak, nito lang Huwebes, papalitan na rin nila ito. Sa ngayon, ang ihulog naman namin ng mga barya, yung sa pangalawa kong anak tsaka dun sa bunso. Umabot ng halos 5,000 pesos. Para lang nakiklik-klik ka lang, ando na agad. Sa ngayon, 10 coin deposit machines pa lang ang nakakalat sa Metro Manila. Pero plano raw ng Bangko Sentral na dagdagan ito ng 15 pang mga makina sa mga susunod na buwan. Hinihikayat namin ang publiko gamitin ang coin deposit machine po ng BSP na nakadeploy sa Greater Manila area. Barya-barya man, pero kapag naipon at pinagsama-sama, ang halaga, kashing-kashing. 6 na taon na mula nung nawala ang batang si Leonard mula sa Cebu City. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sumusuko ang kanyang OFW na ina na mahahanap rin siya. Ang pinakakinatatakutan ng kahit na sinong OFW ang natanggap na tawag ng domestic helper sa Oman na si Rhea mula sa kanyang pamilya sa Cebu City taong 2017. Umagang-umaga dito. Tumawag yung kaibigan ng mama ko. Huwag daw ako mabibigla. Sabi ko, ano ba talaga ang nangyari dyan sa Pinas? Ba't umiyak si mama? Huwag kang mabibigla kasi si Leonard, hindi namin makita. Ang pang-apat
kasi sa 5 niyang anak. Ang nooy 5 taong gulang na si Leonard, ilang araw na palang nawawala. Parang nawala na siya ng parang bula. Wala, nag-breakdown ako. Sabi ko, pupunta ako ng abroad para lang sa kanila. Tapos yun ang mangyari. Unang anak ko yun na lalaki eh. Ang sakit talaga. Kasi yung ama hindi niya inalagaan. Bye-bye! May 2017. Papasada raw ng pedicab ang tatay ni Leonard na si Erwin. Bago nawala si Leonard, parang pinaliguan niyo pa siya. Kung ayaw na jubla aga, adtog sa pabantay ka. Ako ang giwarningan siya. Kaya ang bata naiwan sa pangangalaga ng kanyang ate Micaela. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako kay nanay. Nagsawd og tubig. Pagtalikod na ako, nigawas siya nidagan niya mo to ni anak ko nga. Asa man ka? Leonard! Siya moagto ko ni nanay. Ang tinutukoy na nanay ni Leonard, ang kanyang lola Mercedita na nakatira 5 bahay mula sa kanila. Paggabian na akong gipaapas nila. Mga kapatid niya, gisugo na ako sila nga ato naaral daw kailang nanay. Kaila? Pero makalipas ang 2 araw, nagulat na lang sila nung binisita sila ng kanilang lola Mercedita. Nagtanong ako sa kanila kung nandun ba si Leonard nung Sabado. Nagpaalam po siya nung Sabado na pupunta daw po siya sa inyo eh. Wala. Kahapon. Wala din. Ha? Pag sure mo dira oy. Kung niagto man to pag Sabado. Ha? Nasaan kaya yung batang yun? Ayun na. Nagkagulo na kami. Leonard! Leonard! Nanap namin agad. Anak lang ko na. Pakita na. Ang pangyayari, ilang araw pa raw nilang inilihim kay Rhea na 1 taon pa lang daw noong domestic helper sa Oman. Nag-breakdown ako kasi nag-alala din yung amo ko kasi hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako kumakain. Pati yung madam ko umiiyak na. Sabi niya, huwag ka mag-alala, makikita mo yung anak mo. Huwag kang mag-alala, sabi ng madam ko din. Today, you will go home. Like that. Yun sabi niya. Si Rhea agad na binilhan ng kanyang amo ng tiket pauwi ng Pilipinas. Hindi ko alam nung gawin ko. Masakit naman isisisi ko sa anak ko. Sinisisi ko yung ama niya. Dating room attendant sa isang hotel sa Cebu City si Rhea. Pedicab driver naman si Erwin. Dahil lumalaki na noon ang kanilang pamilya, si Rhea nagdesisyong sa ibang bansa makipagsapalaran. Lumalaki na yung mga bata, aaral na, wala akong magawa. Ito ng choice ko, mag-abroad ako para sa kanila. Kaya ako nagpursige din ako magtrabaho kahit maglabandera ako, mapaaral ko yung mga anak ko. Pero pakiramdam daw niya ang naging kapalit ng pinapangarap na magandang buhay, trahedya. Siyempre, mahal na mahal namin. Kasi unang lalaki namin Mabait siya, sweet siya. Saka masunurin naman yun na anak. Kapag day off ko, palagi ko yung nilutuan ng pancake. Hindi lang daw si Leonard ang nawala, pati na ang dating matibay na big kiss ng kanilang relasyon. Dili namin magtingog, masakit po kasi pakiramdam ko ako yung sinisisi, yung papa ko, di na kami close. Pag nalasing siya, iiyak siya, tapos magwawala sa bahay namin, kaya hindi kami nagpapakita. Kasi masakit para sa kanya yung nangyari sa kapatid ko. Kasi close kasi sila. Ang akong gikuan dyan, anak mamang, kanang inahan. Di ako nagkuan, ma'am, nawa kay iyaha mang gipangkuan pa. Iyag bahin-bahin ba, adto sa iyang nanay, adto sa iyang inahan, ma'am ba. Iyag ipaadto, adto pamilya, murag wala na isalig sa kuawa. Pero nasaan na nga ba si Leonard? Sinuyod ni na Micaela ang kalapit nilang mga barangay at sa kanilang pagtatanong-tanong, may nakapagsabi sa kanilang nakita raw si Leonard sa isang sapa. May 100 metro ang layo mula sa kanilang bahay. Adto mi sa tulay, ako yung nakapangutan-an dito laki. Kakita yung kuno siyang bata na anod. Nga nung naanod man, mawala may baha ron. Walang nabalita kahit saan mga barangay na may bata dito na nalulunod, may bangkay dito. Wala. Kahit sa punerarya, pumunta kami sa punerarya, wala din. Ang sinasabing bata na nakasama ni Leonard sa sapa, nahanap ng aming team, si Kenneth. Hindi niya tunay na pangalan. Katuraming nangaligumig sa pak.
Manikoy siya sa amo. Pagkitlaw na ito, nihayo siya sa ila. Nagdali na umanawa man siya. Kitaan din mo siya nga nalunod? Wala. Sa nila sara ko nakitaan. Kay kung tinuod nga na anod, dinakitaan ninyo patayng lawas. Sa aming opisina, hindi pa talaga nakatanggap ng information regarding sa nawawala na bata. Noong May 20, 2017. Before nga pa nila ma-alarma nga nawa ang bata, agi pa diha sa amo kay ako padulong ko mo biyahe masahero nya kay ang katong nga bata lagi kay natagaan pa to nako sinsiyo kay para makapalit sa tindahan ba. Isa sa pinagsususpetsahang pinuntahan ni Leonard ang peryahan na malapit daw sa terminal ng pedicab ng kanyang tatay Erwin. Puyog siya sa akong papa, niya agto siya magtambay sa peryahan. So binamoto na close niya ang mga tao dito. Kasi marag na interesan daw siya sa peryahan niya kasi maraming gwapo daw. Basig i-kidnap. Naghanap ako sa mga peryahan, ma'am. Wala mang gyud. Mga halos kalahati ng buwan, nagtanong-tanong kami. Sakit man gay anak, labaw ng apo. Yung kapatid ng mama ko dun sa Negros, pinahula daw niya. So, sabi naman ng isang pet healer doon na huwag niyong dasalan yung bata kasi buhay na buhay yung bata. Pasalamat lang kung sana kung buhay na lang siguro siya glain, kuha na lang ko. Kontra sa patay gud, wala kasi nakitang lawas eh. Nabuhayan ako ng loob pagkasabi ng ganun na hindi para patay yung anak ko, buhay na buhay pala. Gayunman, wala pa rin daw umuwing Leonard sa kanila. Matapos ang 15 araw, dahil kailangang buhayin ang pamilya, mabigat man sa kalooban, kinailangan ng bumalik abroad ni Rhea. Kasi marami na kami. Yung asawa ko walang matinong trabaho, wala akong magawa. Kaya ito ng choice ko, mag-abroad ako para sa kanila. Maging 8 years na, hanggang ngayon hindi na ako nakauwi. Sa kabila nito, kailanman, hindi raw nawawaglit sa kanyang isip ang nawawalang anak, lalo na kung kaarawan nito. Maghandom dyan eh. Bisan wala siya maghikay, mami. Amog yung nagkik gamay, magpansit mi gamay, anagot. Sobrang pogi mo dong. Sana ay may milagro at makakita sa iyo ang nawala ka noong 2017. Hindi ka makakalimutan ng iyong nanay kasi kahit ngayon ay umaasa pa rin siyang babalik ka sa kanya. Pinupost ko siya every year na birthday niya. Yung maliit pa siya kasi wala na kaming picture sa kanya eh. Dahil may 6 na taon na rin mula nung nawala si Leonard sa pag-asang makatulong kahit paano sa paghahanap sa bata. Base sa isang litrato ni Leonard, ipinaguhit namin sa sketch artist ang posibleng itsura na niya ngayon. Dong, kung naminaw manggaling ka karon o nagtanaw, sana may numduman mo si nanay. Malipay na kay si nanay. Kamintas, buhi pa ko. Makahibaw ko, naasama yung kamot. Anak, or na akong ipangayo. Sino mang nakapulot, kahit konting panahon o oras man lang makasama namin siya. Yun lang kung gusto ko, magkita sila ng tatay ko, nanay. Gusto ko lang siyang makita. Mahal na mahal, ma'am. Hindi yung mabubuo yung buhay ko kapag wala siya eh. Gusto ko mamatay man ako. Sana makita ko yung anak ko na lalaki. Kung saan ka man ngayon. Sana makilala mo pa ako na mama mo. Sa mga masugid po naming manunood, pakatitigan po natin ang batang ito. Siya si Leonard. Kung may lead o alam kayo sa nangyari sa kanya o sa kanyang kinaroroonan, mag-message lang po sana sa KMJS Facebook page. Para sa pamilya ni Leonard, tayo na lang daw po ang natitira nilang pag-asa. Si Bea Alonzo at ang kanyang the one na si Dominic Roque. Ikukwento ang kanilang
pagmamahalan. Lahat kinuha niya na sa akin, lahat. Sa mahigit 2 dekada niyang pagiging aktres. Parang ang bilis lang. Parang ang bilis niya nakalimutan lahat. Kung ano-anong papel na ang nagampanan ni Bea Alonzo. Galing, no? Pero ito raw ang eksenang hindi niya napaghandaan. Hey, Han. Jai. Oh my God, are you kidding me? We've been together for almost 4 years now, and we have had our fights, our happy times, our crazy times together, our roller coaster ride of our lives. And nalagpasan natin yung mga yun at alam ko, marami pa tayong pagdadaanan together. I want to spend my whole life with you forever, and I love you very much. Will you marry me? It's still me. Si Bea Alonzo at ang nobyo niya sa loob ng 4 na taon na si Dominic Roque, engaged na. I love you. Sina Bea at Dom nagpaunlak ng una nilang interview nang magkasama dito sa KMJS. Sa movies, Bea, ikaw yung laging heartbroken, ah. How does this compare with the movies? For me, this is like a movie too. It's just like this time I have a happy ending. Issue ba sa inyo yung age? Minsan daw sinasabi, si Dominic out of league ni Bea. Kakasal ka na. Then yung mga katulad mo, nagkakaroon ng parang motivation to look for their biological parents. Do you see that happening? For Bea, never have I ever secretly nakipag-usap sa ex. For Dominic, never have I ever nagsabi ng white lies kay Bea. Parang hirap nun, ah. Isang habang buhay na ikaw ang kasama. Ikaw ang mamahalin, ikaw ang aalagaan at iingatan. Una sa lahat, Bea and Dominic, congratulations! Thank you! Salamat po. Thank you po. Wow! Thank you rin ha sa interview. Salamat for having us. Siyempre, kailan makita namin yung sing-sing. Eto na po ang sing-sing. Wow! Ang ganda naman. Ano bang feeling, Bea, nang engaged na? Sa totoo, pinoproseso pa namin. Pero ang alam ko lang, may nagbago talaga sa relasyon namin agad-agad. Biglang mas naging in love kami. Parang nag-uumpisa kami ulit. Kinikilig ulit kami sa isa't isa. Dominic, para sa nag-propose, how would you describe the feeling? Same. Kahit kasi kakagaling lang po namin ng Singapore. Nililoko kami ng mga kaibigan namin na nag-honeymoon kagad kami after ng... Parang nung first time namin magkasama. First time kaming nagliligawan. Yung feeling po na in love, totoo po talaga. Ganun pala yun, parang may certain parang glow ka from within na parang... Masaya lang po kami. Masaya lang, oo. Yeah. Is it the sense of commitment na tayo na? Kapag ka pumasok ka sa isang relasyon, syempre, laging ang kalakip nun, iniisip mo, sana forever na to. Meron ng ibang level of commitment. Kapag may sing-sing na, lahat ng flaws, lahat ng hindi mo gusto sa kanya, lahat yung nawawala, tanggap na tanggap mo siya, full package. Dom, this year ka lang nagplano? Yung planning po kasi, nagsimula lang din yan talagang, yung nag-church na kami together. Gusto ko na rin magkaroon ng pamilya, gusto ko na rin magkaroon ng mga anak. Siyempre, before po lahat ng yun, kailangan namin ikasal. Nagkakabiruan po kasi doon na kailan ka magpo-propose. Sinasabi ko po sa kanila na malapit na, malapit na. That time, naghahanap na ako ng sing-sing, naghahanap na ako kung saan gagawin kasi si Bea po kasi napakahirap nitong i-surprise eh. Lagi ko kasing nalalaman. Ito na, yung proposal nyo. Maraming taong dumadaan sa buhay natin.
Some stay, and sadly, some would go. But I learned that all those who cross our life serve a purpose in their own ways. Then I met you. Wow! Suddenly, all that has happened in the past made sense. I learned to enjoy life on my own, only to find out that I can even be more happier. Maiyak na naman po ako. Every time he watches it, naiiyak siya. Ang napiling petsa ni Dominic, July 18. Ilang araw bago ang GMA Gala. Ang akala mo daw, pictorial. Pictorial po talaga. Sa GMA Gala. Kaya nakagawad ako. Oo, tapos nagtaka ka raw na ba't ka pinapatalikod ni Mark Oo, wala namang detail sa likod yung damit ko. Oo. Ayan na, arte-arte ko pa. Hanggang sa nangyari na nga ang eksenang sa pelikula lang noon nararanasan ni Bea. Ayan. Ay. Will you marry me? Did you say yes? Hindi, nakalimutan ko na po mag-yes. Actually, Tumumula lang po siya. Napansin ko, walang yes. Ano, Tumumula lang po sa siya. lahat ng sinabi niya, wala akong narinig. Kasi you were crying. Hindi, tsaka parang biglang narinig ko lang yung thoughts ko. Na, oh my God, ito na yun, nagpapakasal na kami. So, kunwari lang pala yung pictorial o may pictorial talaga, Bea? Kunwari lang yan po pala. Ang galing Dom Marry me. Ay, mommy ko po. Si mama yak ng iyak. Ito po, dad ko. Naiyak ang mga parentals. Opo. May date na ng kasal? Wala pang date. Most probably next year po. Kailan ba balak nyo daw? Gusto namin madami pero 35 na po ako. Baka may So, may ilang years pa. Siguro po kaya po namin 8. Joke lang. Joke lang po. Okay. Ang pag-iibigan ni Bea at Dom nagsimula raw sa pagiging magkaibigan. Kwento nyo naman tong litratong to. Oh my God, totoy na totoy. Oh my God, ilang taon ka dyan, Han? 22? I remember that. Dahil hindi ako athletic, muse lang ako. Pero nakita ko siya dyan. Magkalaban kayo ni Piolo noon eh, di ba? Yeah, magkakalaban. Sabi ko, oh my God, sino tong batang to? Sabi ko, ang gwapo naman itong batang to. Bagong artista pala siya niyan. Pero in my head, bata siya. Hindi ko naman alam na 3 years lang yung tanda ko sa kanya. Pero noon pala, nakyutan ka na. Nakita na ako. Wala pa yung mga jojowain o totropahin. Wala pa. Wala pa po. Sorry Dom. Minsan daw sinasabi, si Dominic out of league ni Bea. Siyempre, kahit naman din po ako nung time na yun, hindi ko rin naman po inisip na magiging girlfriend ko siya or ngayon, fiancé ko po. Nagagandahan po sa kanya, crush ko po siya nung time na yun na. Pero nisip ko na imposibleng magkaroon ako ng chance na maging boyfriend or something. Kasi that time, nasa relationship din po ako. Ilang years, magkaibigan po kami, nagkaka-messagean kami, kamustahan. Pero hanggang dun lang po. At alam ko sa sarili ko na hanggang dun lang ako sa magkaibigan lang kami. Ang tila naging matchmaker daw sa kanilang love story, ang aktor na si Ian Veneracion. Siya yung Cupid. Cupid siya namin talaga yung together. matchmaker. Ninong siya. Magagalit yun! Ayaw niya mag-ninong. Bisita. Okay. O sige, best man. Pero si Kuya Ian po talaga, yung nagsabi na sa akin na parang may pag-asa ka kay Bea or something, parang ganyan. Kasi sinabi ko kay Kuya Ian, ang bata, pero cute naman. Si Dom, pumara-paraan kay Bea. Sa Japan trip ni Bea noong 2019, nagpresenta siyang sumama. We met up with different friend group. Kasama naman yung friend ko si Nina. Sabi ni Nina sa akin, Bi, parang masama yung pakiramdam ko. Sabi ko, hala, so si Dom lang kasama ko, sige kami dalawa na lang. Pag yun sa train, napapaisip po, naglalakad kami. Totoo ba nangyayari to na kaming dalawa lang, nasa train, tapos pababa kami. Kapag sakay namin sa train, nagkakwentuhan kami. Nakikinig po ako sa mga kwento niya. I saw in his eyes na talagang interesado siya in what I have to say. Dito na raw may naramdaman si Bea kay Dom na spark.
habang nandun kami sa train, I swear, totoo pa rin, parang nagsuslow mo yung mundo mo. Tapos biglang napapatingin ako sa lips niya. Noong time na yun, parang naisip ko, oh my God, ang cute pala talaga niya. Parang type ko siya. After that train ride, biglang nagkamali siya na kami. Korean drama ito. Parang ganun po yung feeling. Tapos, the next day, kailangan niya nang umuwi. Seriously, nalungkot ako nung aalis siya. Sabi ko, bakit ako nalulungkot na aalis siya? Parang type ko yata siya. Hanggang sa mas naging malapit pa sila sa isa't isa nung panahong pareho silang galing sa breakup. Akala ko picture. Sa totoo lang, nung time na nag-uumpisa kami, wala na yata akong kilalang mas pasensyoso pa than Dom. Me at that time na I was really broken. Nasasabi ko sa kanya lahat, siya yung naging parang punching bag ko. Di ba sinasabi kasi nila, before ka pumasok sa isang relasyon, kailangan buo ka. Naniniwala ako doon. Pero in this case, tinulungan niya ako mabuo ulit yung sarili ko. He helped me pick up the pieces because I was really broken. Alam mo, magbog yung kaluluwa ko, di ba? Sa movies, Bea, ikaw yung laging heartbroken, ah. Oo nga. Sawi. Gusto nila akong umiiyak parate. How does this compare with the movies? For me, this is like a movie too. It's just like this time I have a happy ending. Ah, ang ganda ng soundbite ni Bea. Pwede na rin po ako maging host. Oo, halika na, ikaw na lang. Kayo na po ang mentor ko, ma'am. Ang galing. We started going out, then pandemic happened, we still talked, and then nakikita pa rin kami, and then things unfolded naturally. Tapos naisip ko, ganito pala yun, dapat pala easy lang. Pwede pala ng madaling relasyon. Wala kang ganito. Kahit na. Pero gaya ng ibang relasyon, sinubok din ang dalawa. Just like in any other relationship, marami kaming ups and downs. Kakayanin pa ba ng relasyon namin to? May mga times na iniisip po namin, maghihiwalay na kami. May ganon? Umabot po kami sa ganun. Mainly, ang pinag-aawayan talaga namin oras. So, very career-oriented ako. Tsaka siguro dahil eto na yung naging buhay ko for 22 years. Di ba sinasabi natin na habang bata, sige, go lang ng go, work ng work. But sometimes, we forget to just pause a bit and enjoy your life. Yun yung learnings ko rin from him. Siyempre, tumatanda na rin kami parehas. Importante din yung oras sa bawat isa. Parang ang importante po sa akin is yung time na magkasama kami. Issue ba sa inyo yung age? Kasi Bea is older than Dom. Sa akin po, wala pong yung age eh. Iniisip ko mas matanda siya sa akin o hindi. As long as nagkakasundo kami, 3 years lang naman din. Nung nagde-date kami, Mas Jessica, sa totoo lang, isa yun sa mga iniisip. Sobrang iniisip niya. Oh my God, pag nalaman na ng mga tao, sasabihin lang, cougar ako. Kasi he's the youngest guy I've ever dated. Dahil nga po, 13 years old pa lang ako nandito na sa public eye. Nakita nila lahat ng relasyon ko. Tapos I would always get judged for it. Parang natatakot akong magkamali ulit sa harapan ng publiko na parang ang tanga-tanga ko na pagdating sa relasyon. I wanted to be honest. Ayoko rin siyang ilabas sa publiko kasi it was so special that I wanted to protect it. Pero time naman po nun, parang ang hirap na for me. Kumilos. Pwede kaming lumabas na wala kaming isipin. Parang nakakapagod po that time. Parang ayoko na nagtatago. Kung hindi pa natin to gagawing official, sabi niya, wag na lang. Binibigyan niya na ako ng ultimatum. Sabi ko, oh my God, parang ayoko siyang mawala sa buhay ko. July 2021, sa pamagitan ng Instagram post, formal nang isinapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon. I'm here. How do you go about a relationship with so many eyes looking at you? It's what you share. Kasi pag binigyan mo sila ng lisensya na makialam sa buhay ninyo, dun lang naman sila makikialam. Kung hindi nyo naman i-share in certain parts of your relationship, wala naman silang masasabi. We don't share everything. Sinasabi ko po sa kanya na parang wala rin naman tayong magagawa na dyan. Uncontrollables natin yung mga bagay na ganyan. Susunod! I knew that your dad is British, diba? Opo. Is he still around? Ang mga pasabog pang sagot sa No Holds Barred interview. Parang hirap nun, ah. At iba pang mga sorpresa. Doms and Beats! Oy, sa Debs! At nakatutuwang laro at tagpo. Walang away after, Hana. Oo nga. For Bea, never have I ever secretly nakipag-usap sa ex. Sa aming pagbabalik. Ayan po ang pinag-aawayan namin.
Para malaman kung gaano nga ba kakilala ni na Dominic at Bea ang isa't isa, isinalang namin sila sa mga laro. Ito na yung pag-game nila. Walang away after, Hana. Oo nga, no? Ako never have I ever been nalasing. O, ayan. Talaga? Huwag niyo ako lalasingin. There's always a first time. For Dominic, never have I ever nag-umpisa ng away dahil sa ex. Oo. So, Hindi naman talaga. Kahit ikaw, Bea, hindi... Tungkol sa ex? Wala kayong discussion on exes? Not. Wala. Okay. Ano mo? For Bea, never have I ever nag-stalk ng profile ng ex ni Dominic. I have not. Kasi kilala ko rin siya. For Dominic, never have I ever nagsabi ng white lies kay Bea. Parang hirap nun, Sa proposal, daming white lie nun. Oo nga, white lie. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo ng proposal eh. Iniiba ko lang yung ano. You just kept Hindi ako nagbibigay ng tinatweak, so hindi pa rin yun lies. Ayaw niya aminin, okay? For Bea, never have I ever secretly nakipag-usap sa ex. No. Who's most likely to spend on a date? Pareho Gusto po namin hati. Who's most likely to be late? Nako. Pareho sila. Ayan po ang pinag-aawayan namin. Ayoko pong nalilate eh. Si Dom kasi sobrang before the call time na din siya. Si Bea. Matagal kasi akong mag-ayos, marami akong Hindi iba yan pang excuse. iniisip. Who's most likely to be clingy? Clingy? Malambing si Dom. Super. Who's most likely to cry easily? Dom. Oo, mababaw yung luha niya. I knew that your dad is British, opo. diba? Is he still around? Hindi ko po siya ever nakilala. Okay. I've never met him in my entire life. So I have no idea if he's alive or not. Pero there was this one time, 2010 ito, na-meet ni Angelica yung tatay niya na hindi niya rin nakilala since birth. So parang nagkaroon ako ng urge to look for my dad. So nainggit ako. Sabi ko, I want that for myself. Yung year po na yun, Pasko nun, nilasing ko si Mama. My mother, the queen of my life. She started crying and ano. So parang nag-guilty rin po ako. Maybe it wasn't a pleasant experience para sa kanya. So parang naisip ko rin po, buo naman yung pagkatao ko without him. So parang hindi ko na siya kailangan hanapin pa. Anyway, my stepdad is a very good person. Higit pa sa pagiging tatay, yung ibinibigay niyang suporta sa akin at sa pamilya namin. Kakasal ka na, you'll have your own family. Then yung mga katulad mo, nagkakaroon ng parang motivation to look further biological parent. Ikaw, do you see that happening? It were just up to me. Siyempre naman. I mean, why not? Actually, ang dami ko rin tanong sa kanya. Tatanungin ka, may medical history ka ba? Ang nasasabi ko lang yung sa mother side. I wouldn't know kung ano yung medical history ng father side or ano ba yung ethnicity ko. Like, alam ko British, pero what if meron pa siyang ibang ethnicity? So, I can only say I'm half British, half Filipina. To be honest, maybe it's part of it. Parang, I was just born imperfect and I'm fine with it. Dom, Bea, ang dami niyong kaibigan. Some of them, hininga namin ng video message para sa inyo. Papa Doms and Bea, congratulations to the both of you. Deserve niyo yung happiness niyan and yung love niyo sa isa't isa. And we can't wait for the wedding. We love you both. Congratulations! Inuman soon. Hello, Bea and Dom. Congratulations to the both of you. We can't wait for your big day. Stay happy and stay in love. Doms and Bea! Oy, sa Dems! Dempos here, congratulations! Sobrang mahal na mahal kayo ng napakaraming tao at lahat kami ay talaga namang napakasaya para sa inyong dalawa. Bea, napakatamis ng ngiti ko dahil nakita ko ang kasiyahan sa mga mata mo. At salamat, Dom, for making sure that our Queen Bea will always have a hand to hold kung wala man kami sa tabi niya. Mahal na mahal ko kayong dalawa and I wish nothing but the best. Masaya po kami because itong mga kaibigan namin, to nandyan sila through all the ups and downs. Success po sila. Success sa mga pinagdaanan namin sa buhay. Pinagdaanan namin together. It's a good feeling that we have everybody's blessing. And it feels tama, no? Yes, yes. Kasi sabi nila yun daw yung test
Na parang, you know that he's the right one, you know that she's the right one. Kapag blessed by everybody. Hindi lang ako makapag-intay na to build a family with you and to have our children together. And I love you. Oh, ba't yan iiyak? Ako, message ko. Well, first of all, thank you for making me happy. Thank you for coming into my life. Totoo yung sinabi mo dun sa message mo sa proposal na ikaw yung pahinga ko sa magulo at maingay na mundo. Thank you for being there to calm me down always and for making me feel like whenever I'm with you, I'm home. I love you. Sana lahat tayo makahanap ng pahinga sa gitna ng magulo at maingay na mundo. Will you marry me? Kung marami sa atin ayaw ipahalata ang ating edad sa ating muka, hindi yan problema ng babae sa Negros Occidental na nananatiling baby face. Malaman niya ka raw ang pagiging maamo ng mukha ng batang ito. Ang kanyang ganda pang real-life Barbie. You look like a doll. Pero ang kanyang followers, hindi pabor sa ilang mga bagay. Ang kanya raw kasing suot, make-up, pati na sexy dance steps, tila hindi raw angkop sa kanyang edad. Ang bata mo pa para magganyan, pe. Cute but not appropriate for her age. Pati nga sa isa niyang TikTok video kung saan mag-isa lang siyang nagla-live na ban. Nasa community guidelines daw kasi na bawal iwan ang mga chikiting na unsupervised kapag nagla-live stream. Yes, cute, but she's a minor. Dito sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental, matatagpuan ang nasa video, si Kate. Ang kanyang height, 3 feet at 3 inches. Parang sa pang-anim na taong gulang na bata. Tingin ko mga 5 to 6 years old. Maraming bashers. Sinasabi nila parang ang mature ko na daw pong gumalaw. Pati sa pagsuot po, sinusunod ko po yung mga uso. Tinatanong pa nila sa akin po pamilya, bakit po ganyan? Kahit pa sa totoo lang, si Kate, hindi na baby. Age revealed, 16 years old. Talaga? Ang bata ng ano. Malusog at bouncing baby girl nung ipinanganak daw si Kate. Mga 6 pounds siguro. Pero pagtuntong niya ng grade school, napansin namin parang hindi na lumalaki si Kate. Dahil OFW sa Singapore ang kanyang mommy Jerilyn, ang tito Jonathan niya ang tumatayo niyang guardian. Dito ko sinusukat. Dati hanggang dito lang yan. Ngayon, 16 years old na siya. Yung height niya, andito na. Para maabot ang mga kubyertos, kinakailangan pa ni Kate na tumuntong sa gilid ng mesa. Ano ko po yung aking kamay para po makatungtong po sa Toka rin siya sa paglilinis ng bahay. Ang gamit niyang walis, halos sintangkad niya. Hindi man matangkad, nag-uumapaw naman siya sa talino at talento. Presidente ng kanilang klase, consistent honor student at scholar pa. Ito po yung aking certificate ng nakaraang school year with honors po na medal para rin po sa aking nanay sa abroad. I really appreciate Kate nga even though nga she is a little compared to her age level, hindi hadlang sa kanya ang kanyang laki. Tinatawag po ako small but terrible. Sa pag-asang tatangkad si Kate kung ano-ano raw vitamins ang pinainom sa kanya. Walang epekto po. Kaya ipinakonsulta na nila si Kate sa doktor at nadiskubre nila na meron siyang tinatawag na growth hormone deficiency, kondisyon kung saan hindi angkop ang growth ng kanyang mga buto sa kanyang edad.
Sa layman, yun yung tinatawag nating dwarfism. Ang growth hormone ay responsible para lumaki o tumangkad ang isang tao. Pag sinabi nating deficient, kulang yung hormone na yun. Hindi siya namamana. Genetic mutation siya. Kailangan natin bigyan ng growth hormone. Injectable siya. Sa isang buwan, to 50,000 yung cost. Pero araw-araw tong ini-inject. Yung gagawin sa niya is risky. Pababain yung dugo niya, tsaka i-inject yung growth hormone sa kanya. 50-50 daw kasi maraming bata nang kinukonvulsion. Sabi ni mama niya, ayaw niya kasi natakot. Bunsod nito, may pagkakataong si Kate, tila nanliliit daw sa sarili. Parang kinder po daw, sasaktan po. Dagdag po sa insecurities ko po yun. Natakot ako para sa kanya kasi maliit siya eh. Nasa utak namin na hindi niya pakaya yung kanyang sarili. Ang pagpapataas ng kumpiyansa sa sarili na kukuha raw ni Kate sa pagsasayaw at pagtitiktok. Pero dahil baby face ang kanyang account, ilang beses na raw na-ban. Nag-live po kami ng tito ko. Kaso po umalis siya, na-ban po yung account kasi bawal po sa akin mag-isa sa TikTok. Di po naniniwala yung TikTok sa akin na teenage na po. Ang kaso ni Kate, hindi naiiba sa naitampok na naming dalagita mula Davao taong 2019. May hubog na ang katawan, pero baby face pa rin? Ito ang mga litratong nanganganak ngayon ng sari-saring mga komento at kwento sa social media. May ilang nagduda, edited lang daw ang mga ito. You look like a 9-year-old girl with Kim Kardashian's body. 23 na talaga yan. Mukha lang bata kasi nagpapa-stem cell. Naka-Snapchat filter yan, kaso di natanggal. Taga-Indonesia talaga yan. Ang babae, natagpuan namin, hindi sa Indonesia, kundi sa Lanang, Davao City. Siya si Alexandra. Ngayon pa lang, nililinaw na niya, hindi edited ang kanyang pictures. Sadya lang daw talagang mukha siyang bata. Maliit ang kanyang kamay at paa. 4 feet 6 inches ang kanyang height. At matinis ang boses. Kahit pa, 14 anyos na raw siya. Nadadown ako, tapos lagi ko kinekesyon kanila mama kung tatangkad ba ako. Si Alexandra. 19 anyos na ngayon, dalaga na, pero baby face pa rin. Incoming first year college na siya at kumukuha ng BS in Tourism Management. Until now, napagkakamalin pa rin akong like 15 years old. Tinanggap ko na lang. After nung interview ko sa KMJS, nawala talaga lahat ng bash kasi naintindihan nila yung na hindi talaga okay yung pambubuli. Thank you sa mga nag-support pala sa akin. Madami din ako natanggap na mga brand collaborations and opportunities. At ang good news, sa nakalipas na 4 na taon, nadagdagan daw ang kanyang height nang wala siyang iniinom na gamot. 4'10" na po ako ngayon. Nadagdagan ako ng 4 inches na height. Susunod, para palakasin ang loob ni Kate at ipaalala sa kanyang hindi siya nag-iisa sa ganitong kondisyon, mula Maynila, lumipad pa Negros si Alexandra para personal silang magkakilala. Ang nakakatuwa nilang pagkikita face to face. Hi! Hello! Ang cute na naman. Susunod na, para palakasin ang loob ni Kate at ipaalala sa kanyang hindi siya nag-iisa sa ganitong kondisyon, mula Maynila, lumipad pa Negros si Alexandra para personal silang magkakilala. Hi! Hello! Ang cute na naman. Ay, ang cute mo. Nakita kita sa TV. Nakita din kita sa TikTok. Nakita niya daw ako sa KMJS. Saya po. Ano po, pareha po. Ilang taon ka na? 16 po. 16, ang cute mo. Ang ganda mo. Ang ganda mo. Thank you. Sa Facebook po, dami nang nagbabash. Kayaan mo na lang sila. Hindi mo naman sila pinapansin. Mabuti yan. May mga kaibigan ka naman na dinedefend. The world just needs to understand that there's nothing we can do about it. Hayaan na lang.
Pero dapat yung nagmamatter lang sa'yo na opinion is yung sa, like, yung sa mga mahal mo sa buhay. Oo, yung friends mo. Same din nung sa akin before. Pero after nung na-feature ako, yung sa KMJS din, wala sila lahat. Naging supporter sila lahat. Nag-transform, diba? Ang bilis. Sana sa akin din. Huwag mong pansinin yung mga nambubuli sa'yo. Ano, kasi wala naman silang ambag sa buhay mo. Sobrang thank you po sa advice mo po. Oo. Hindi ka talaga nag-iisa. Madami tayong baby face yung mukha. Parang bata, di ba? Pero at least magaganda tayo. Oo. Ang dalawa nag-collab sa TikTok. Ang ganda. Mga katulad ko po, huwag po kayong paghihinaan ng loob. Kahit anong meron po kayo, laban lang po para sa pamilya at sa mga kaibigan mo po na natutuwa sa iyo. Kulang man sila sa height, ang kanilang mga pangarap, gahigante. Nagkagulo ang mga residente ng isang barangay sa Malapatan, Sarangani nung may nadiskubre silang kakaibang pakpak. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Pero dito sa bayan ng Malapatan sa Sarangani, sa lupa sa kanilang burol, may natagpo ang tila isang malaking pakpak. Hinala nila ang nagmamay-ari ng pakpak. Wakwak pa ng ano? Grabe na ko na puto na yung pakok. Wakwak, may wakwak. At ang mas ipinagtaka pa nila nung nasinagan na ito ng araw. Ano nasunog? Yun ang kinatataka namin kasi kung bakit umuuso, pakpak talaga ng asphalt yung... Nanindigan na akong balang ibo kaya nakita ako sa pakpak yun. Ang pinagtatakahang pakpak, unang nakita ng residenteng si Guillermo sa barangay Lun Padido, madaling araw ng July 13. Paghot sa iro dire, naitaw nga gigukod niya, isundan na lang ako dito. Tumambad sa kanya ang isang sako sa damuhan na may misteryosong laman. Pag abot ako dito sa taas, nakita na ko tong may pakpak na kulay brown, may dugo pa jud siya. Ang amoy niya, malangsa siya. Ang haba nito, umabot ng 4 na talampakan. At ang lapad, tinatayang nasa 21 inches. Gayunman, walang pinagsabihan si Guillermo sa kanyang natuklasan. Wala na ako na-report sa barangay. Kaya gusto na ako nga matrace yun ako ang kisay nagbutang ato. Makalipas ang 10 araw, nabalitaan na lang niya na na-videohan na nga ito at pinagkaguluhan online. Alas 12 ng gabi na ata yun. Pagkita namin, ayun, nagkalat. Alas dumami yung tao dito. Makita, hinala talaga, pakpak na eh. Kasi yung sa video ko, grabe na po lumos ng buto, parang buto ng tao na may siko, ganito po. Ayon sa mangingisdang si JR, noon pa man, may bali-balita na tungkol sa burol kung saan nakita ang pakpak. Meron na po itong storya na aswang, may mga kapre, may mga malaking aso. Yung iba kasi yung kwento, baka may nainkwentro na tao dito na may abilidad. Baka nagka-sparring, yung natalo yung lamanlok pa, yung manananggal. Sabi na, baka nasabit daw sa kuryente. Diyan bumagsak. Ang wakwak ay sinasabi nila isang uri na halimaw na nagiging tao at tuwing gabi sila lumalabas. Kaya nakakaroon din sila ng mga pakpak. At ang natagpo ang di umano pakpak, hindi lang pala iisa. Isa? Meron ding kapares. Ang mga
mga taga-Municipal Environment and Natural Resource Office ng Bayan ng Malapatan sinuri ang pinaghihinalaang pakpak at ayon sa inisyal nilang investigasyon, hindi raw ito sa wakwak, kundi isang lamang dagat na ang buntot pinaniniwalaan namang mabisang pantaboy ng aswang. Isa raw itong patay na uri ng ray o pagi. Pinagtabi lang nila yung dalawang fins na napagkamalan siya na pakpak. Upon arrival, nakita namin na yung carcass ng fins partially decomposed na siya. Malaking paniniwala sa ating kultura na ang buntot ng pagi ay ginagamit panlaban sa wakwak dahil nga ito ay may mga ngipin na panlaban na kontra sa kasamaan. Pero dahil masangsang na ang amoy nito, agad nila itong inilibing. Gayunman, ang mga residente hindi pa rin kumbinsido. Bilang mangingisda po, hindi talaga ako naniniwala na pagi yun kasi may hugis ng buto. Katong diri kanya nga gihiwa o. Kaya sa pagkakataong ito, ang mga kawani ng munisipyo kasama na ang mga tiga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, muling hinukay ang pinaglibingan nito. Yan na. Talaga ito ng kinatatakutan nilang wakwak o hindi kaya pagi. Ang kasagutan sa mga tanong na nagpapalipad sa imahinasyon ng mga taga-Sarangani, bibigyang liwanag na sa aming pagbabalik. Mga residente sa isang barangay sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. Nagkagulo at nabalot ng takot nung sa kailaliman ng gabi may nakitang pakpak na ang duda nila sa wakwak. Grabe na po na puto yung pakok. Nasunog. Kung ang kinatataka namin kasi kung bakit umuusok, pakpak talaga ng aswang yun. Ang Municipal Environment and Natural Resource Office ng Malapatan, una nang tinukoy na posibleng isa itong uri ng ray o pagi. Yung mga characteristics kasi ng rays, may body niya flat at saka malalapad yung kanyang mga pectoral fins. Bilang mangingisda po, hindi talaga ako naniniwala na pagi yun kasi may hugis ng buto. Para mawala ang mga agam-agam, muli nilang hinukay ang pinaglibingan sa mga di umano pakpak. Yan na. Wala na, durog na. Wala na yung mga cartilage. Wala po siyang buto. Cartilage ang tanong? Ang isda po siya wala siya lata. Kasi nga, yung ating mga rays is made of cartilaginous na mga structure yung kanilang skeleton. So kato yung cartilage, medyo elastic na siya o medyo tough. Pero isda din siya. Isda din siya. Closely related sila sa atong mga sharks. Ang iyang panit, mura siya og kanang naparihas mga dumod, anak muragahi, anak amo nang wala siya nalata. Kaya pa nagbilad, ato siya murag munggahi lang siya no, nya murag medyo more rough na siya o. Pagi nga siguro yan. Nasunog. Bakit daw umuusok? During decomposition, nag-release talaga ng gas yung carcass o yung body na nadidecompose. Siguro yun yung nakita nila na nag-evaporate. Pero paano naman napunta sa burol ang pagi? Posible na dinala yung pagi doon at hinati yung katawan para makuha yung part ng buntot na iyon. May mga ilang uri tayo na pagi or rays na protektado ng ating batas ng Pilipinas. So yung isa dito are manta rays. Kung mahuhuli silang gumawa or kumuha ng ganitong species, meron silang kaukulang parusa na 300,000 pesos to 3 million pesos at may 5 to hanggang 8 taon na pagkakakulong. So ingon niya nga pagi di. Para wala na po ano nga mga istorya ba kay mga tao marang. Ngayon, ang mas dapat nilang katakutan, ang posibleng umaswang o lumapastangan sa yaman ng kanilang karagatan.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.